Magandang araw sa inyo mga cadet aspirants. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung anong magiging buhay nyo sa unang taon nyo sa academy. Isa nga ito sa pinakamahirap na stage sa pagiging kadete. Ito ang panahon kung saan maliit ang retention rate, maraming ang nagre-resign, bumabagsak at natatanggal. Isa sa rason, hindi nila na-foresee kung anong mga pagdadaanan nila sa loob. Nabibigla sila at nagugulat. Ngayon, para hindi kayo mabigla at makapag-mindset kayo ng mga haharapin nyo sa loob, ituturo ko sa inyo ang dalawang importanteng stage na haharapin nyo sa unang taon nyo sa academy. Ito ay reception rites and break-in period and incorporation. Ang unang activity mo bilang kadete ay reception rites. Ito yung unang pagkakataon na makakasama mo ang mga kadete. May 8 kumpanya nga sa academy. Bawat isang kumpanya ay magkakaroon ng 5 hanggat 10 minutong exercises. Pagkatapos ito, hindi pa lahat ng kadete makakasama mo na. Magkakaroon muna ng break-in period. Sa loob ng 45 days, ang break-in period ay ang panahon kung saan simula ng iyong pagiging kadet. Dito ka tuturuan ng lahat ng kailangan mo bilang bagong kadete. Pagkatapos ng reception rites, makikilala mo ang iyong immediate supervisor. Ang immediate supervisor ay isang kadete, either first class or second class, na magtuturo sa'yo sa buong 45 days mo sa break-in period. Ituturo niya lahat ng kailangan mong malaman at matutunan bago ka ma-incorporate sa cadet corps. Ang cadet corps ay ang tawag sa grupo ng kadete na kasama lahat ng klase sa PNPA. Maraming ituturo sa'yo ang immediate supervisor mo. Ituturo sa'yo mga basics ng pagiging kadete. Mga tamang galaw, pagsuot ng uniform, the way kung paano kumain sa mess hall, naka-square meal, at pagkatapos may ituturo din sa inyo na tinatawag na plebe knowledge. Example ng plebe knowledge is what is upperclassman, what is time, at iba pa. Kasabay na din ito ang pagturo ng tamang pagmarcha, drills, exercises, at iba pa. Kaya nga halos lahat ng kailangan mong malaman bago ma-incorporate, malalaman mo na. Ang normal routine ng bagong kadete sa break-in period ay pagising ng umaga ng 4 AM at pagtulog ng 10 PM. Sa pagitan nito, punong-puno ito ng activities tulad ng morning, noon, and afternoon road run, lectures, drills, and squad leaders time. Sa mga di nakakalam, ang squad leaders time ay ang time kung saan ang immediate supervisor mo either mamotivate ka, kokorek ka, or bibigyan ka ng rewards, kadalasan pagkain, at pahinga. Kapag may lectures naman, ituturo sa iyo ang Cadet Honor Code, PNP General Information, Customs and Traditions, Cadet Proper Decorum, Parade and Ceremonies, at iba pang importanteng impormasyon. Bukod dito, magkakaroon kayo ng class meeting kung saan pagpipilian nyo kung sino magiging class officers nyo, class color, class song, at iba pa. Lahat ng activities na ito ay paulit-ulit mong gagawin in 45 days para masanay ka na sa buhay ng pagiging kadete. Pag malapit na matapos ang break-in period, mabibigyan ka na ng company at squad. Mamaya, pagkatapos nito, explain ko sa inyo lahat. Ang susunod na stage naman ay incorporation. Ang una activity ng incorporation ay incorporation rites. Isa nga itong parade or ceremony kung saan magiging official member ka na ng cadet corps at makakasama mo na sila sa lahat ng activities. Pagkatapos ito, unang beses mo makikita ang kapamilya mo after 45 days. Maninibago sila sa itsura mo at actuations mo dahil nasanay ka na sa training. Bibigyan din kayo nito ng buong araw para makasama at makumusta ang pamilya mo. Makikilala din nila ang kasamaan mo sa squad sa inyong kumpanya. Ito na din ang huling makikita mo sila. Ang susunod ay recognition rites na. Aabot nga ito ng almost 1 year. Kapag parte ka na ng cadet corps, makikilala mo na lahat ng company mates mo at squad mate mo. Ang immediate supervisor mo na kadalasan mong kasama ay bihira man na lang makita or makausap. Sa puntong ito, ang third class mo na or ang mga second year na ang magsusupervise sa iyo. Ang mga tinuro sa iyo ng immediate supervisor mo ay ipagpapatuloy ng mga third class mo or tinatawag na direct upper class. Bilang fourth class, ang responsibilidad mo ay ang kalinisan at kaayusan ng dorm. Sunod naman, kailangan mo matutunan ang mga traditions tulad ng company marching song, company yell, at iba pa. Kikilalanin at sasauluhin mo din ang bawat members ng company mo. At kapag first class naman, dapat saulado mo lahat ng pangalan, birthday, kung taga saan, at lahat ng basic information patungkol sa kanya. Sa kabilang banda naman, responsibilidad ng mga upper class na i-guide ka para ma-survive mo ang cadetship mo. Makapasa ka sa academics at sa tactics. Kasi isa to sa mga dahilan kung bakit natatanggal ang mga kadete sa academy. Tutulungan ka din nila may tama at may correct lahat ng pagkakamali mo para maiwasan mo magkaroon ng delinquency reports
na pwedeng ikatanggal at ikadismiss mo. Lahat ng ginagawa ng Cadet Corps, gagawin mo na din tulad ng academics, extracurricular activities tulad ng intrams, buwan ng wika, pamaskong handog, at iba pa. Dito mo pwedeng ipakita ang mga talent mo sa sports, sa arts, at iba pa. Magkakaroon din ng healthy competition lahat ng company. Magkakaroon ka din ng tsansa mapili bilang silent driller. Ang silent drill ay isang exhibition drill sa loob ng academy. Pero hindi lahat napipili bilang silent driller. May time din na makakapag-relax ka tulad ng King and Queen of the Barracks. Ito yung time na may academic breaks ang mga kadete, except mga bagong kadete or plebo. Dahil nga wala ngang upper class, wala masyadong magsusupervise sa inyo at magbabantay ng bawat galaw. Kaya medyo at least ang mga plebo dahil konti lang nakatingin sa kanila. Nung time namin, nagkaroon din kami ng privilege lumabas. Pumunta nga kami ng Enchanted Kingdom. Hanggat di kayo nare-recognize, halos wala nga kayong privilege. Halos walang labas at hindi din pwede bisitahin. Umaabot nga ito hanggang recognition. Ito ang pinaka-hinihintay ng mga bagong kadete. Ma-survive ang plebhood at ma-recognize ng Cadet Corps at PNPA dahil magkakaroon ka na ng iba't ibang privileges. Tulad ng weekend privilege o paglabas tuwing weekends, cadet visitation, academic breaks, summer break, mawawala na din ng square meal pag kumakain ka. Di na rin kailangan laging English pag kinakausap ka ng mga upper class mo. Di na rin kailangan lagi kang naka-stiff at iba pa. Sa pagiging plebo, mapapagod, mamamayat at mapupuyat ka dahil consider ka as low as mammal. Sinabayan pa ng physical activities at restricted privileges. Ang mga upper class sa'yo din nakatuon ng pansin dahil ikaw lagi nagkakamali kasi di ka pa sanay sa mga gawaing pangkadete. Pwede ka ring mahirapan sa academics dahil sa labas puro aral lang. Di tulad sa PNPA na may kasamang training at may limited time lang sa pag-review ng mga subjects. May mga time din na bababa ang moral mo dahil wala ka masyadong contact at balita sa labas. Especially sa kapamilya mo at mahal mo sa buhay. Talagang wala ka sa comfort zone mo. Pero dadating ang time na masasanay ka na lang. Lahat naman ng mahirap sa umpisa lang. At syempre, lahat ng paghihirap, mababawi pag na-recognize ka na at magkaroon ka na ng mga privileges ng mga recognized cadet.